Cassie, saan ka pupunta? Sigaw niya sa akin. Dire-diretso lang ako. Sinusuyo na nga kita, di ba? Bakit galit ka pa rin? Ako daw yung galit. Sino kaya yung galit? Mamaya sisigaw na yan. Pustahan. Cassie, bumalik ka nga dito. See? Sabi ko na. Sisigaw siya. Hinabol na naman niya ako tapos hinawakan sa arm ko. Sorry lang naman yung gusto ko eh. Yun lang. Kahit wag mo na akong suyuin. Mahirap ba yon? Oo, mahirap. Nag-iba naman siya ng tingin sa akin. Hindi ako sanay sabihin yon, okay? Namumula na ang kanyang tenga. Pero kung iisipin niya, para hindi ko pa nga siya naririnig mag-sorry, mahirap pa talagang sabihin. Madali lang naman. Nagbuntungin na nga siya. So, ina-attempt niya bang mag-sorry sa akin? I'm sore. Heist. Binitawan naman na Eko ang arm ko. Tapos tumakbong palayo. Si Corona ba siya? Walkout ang walkout eh. Galit na ba siya? Ikaw naman kasi. Nagsusorry na nga siya in his own way. Pakipot ka pa. Pero grabe. Sabi nga ni mamang pulis, wag niya akong iwan sa kalsada. Magka-taxi na lang ba ako? Madaling araw na kasi. Naglakad-lakad na ako. Paano kaya akong uuwi? Wala pala akong dalang pera. Eko, bumalik siya. May hingal na naman siya. Bakit ka umalis, Eko? Saan ka ba nagpunta? Sa kotse. Ha? Bakit ka bumalik sa kotse? Bigla naman niyang inilabas mula sa likod yung flowers. May dala siyang flowers. Nakatingin lamang ako doon sa flowers. Totoo ba to? Kunin mo na. Inaabot niya sa akin ng flowers. Para sa akin ba yan? Sa pilitan naman, niyang inilagay sa kamay ko. Para kanino pa ba? Totoo ba to? Binigyan ba akong talaga ni Eko ng flowers? Ang bango naman. Wow. Huwag ka nang magalit. Bakit ba hindi ko masabi? Ginulo niya ang kanyang buhok. Nangingiti na naman ako. Sige na, Eko. Kahit di mo na masabi yung sorry, okay na. Binilihan mo naman ako ng flowers. Nilapitan ko siya. Napatigil tuloy siya sa pagsasalita. Tumingkayad kasi ako tapos hinalikan ko siya sa cheek. Namumula na naman ang kanyang tenga. Thanks sa flowers, Bubu. Kahit nakalimutan niya ang birthday ko, okay lang. Kasi tinutupad naman niya ang birthday wish ko. Ang wish ko lang naman ay ang makasama ko siya forever and ever. And ever and ever. Hinawakan niya bigla ang kamay ko. Umuwi na tayo, sabi niya. Sumakay na kami sa kotse at nag-drive na si Eko pa uwi. Sa daan, yakap-yakap ko lang ang flowers na binigay niya sa akin. Hindi ko na naman mapigilang mapangiti. Pag-uwi namin sa bahay, nilagay ko kaagad ang flowers sa vase sa kwarto ko. Sana wag agad malanta. Nag-ayos ako ng sarili at humiga na sa kama. Grabe, pagod na pagod ako. Madaling araw na at may pasok pa ulit bukas. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko na bigla naman tumunog ang phone ko. Sino naman kaya ang tumatawag? Hello? Matutulog ka na? Bakit na ako tinatawagan? Hindi pa naman, Bubu. Bakit ka napatawag? Bawal ba? Hindi naman, Bubu. Word lang. Kakikita lang natin kanina eh. And first time ever na akong tinawagan without any reason, no? At saka na-imagine ko siya na nakahiga na rin sa kanyang kama. Wow, parang telebabad lang. Yung tungkol sa birthday mo pala. Okay na yon, Bubu. Huwag mo nang isipin. Then, yung sa exhibit, yun din. Huwag mo nang isipin yon. Sorry. Ha? Napaupo naman ako sa kama ko. Teka, nag-sorry ba siyang talaga? Tama bang narinig ko? Mas madali palang sabihin sa phone.
Napangiti naman ako. Grabe, na-imagine ko. Namumula ulit ang kanyang tenga. Wow, nagsorry talaga siya. Bubu, sorry din ah. Alam mo, first time ko lang magka-boyfriend eh. Ang totoo niyan, hindi ko alam yung gagawin. Basta sabihin mo lang, kung masyado ako hindi understanding, or demanding, or masumpungin, or narinig ko naman ang impit niyang tawa sa phone. Teka, Bubu, tumatawa ka ba? Pinagtatawanan mo ba yung speech ko? Nag-clear throat siya. Hindi ah, I swear. Feeling ko ngumingiti siya. Sige na, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Okay, alam mo Bubu, parang ang sweet mo sa phone. Ibaba mo na nga. Cute talaga nito. Sige Bubu, see you mamaya. Ibababa ko na. Kasi, ako pala mauuna magbaba ng phone ngayon. Okay, sige Echo. Ikaw na muna ang magbaba. Kasi, ano bang meron? Bakit parang ang word ni Echo? Gusto ko lang sabihin. Nag-clear throat ulit siya. Bakit Echo? Ano bang meron? I love you too. Tapos, binaba na niya ang phone. Sumusuka na ako ng ginto sa sobrang kilig. I love surprises. Lalo na yung mga bagay na hindi ko talaga ina-expect. Yung for example, akala ko, ihahatid na ako ni Echo sa shop. Pero bigla naman niyang ititigil ang kotse sa isang lugar. Bubu, bakit tayo tumigil? Tumingin ako sa labas ng bintana. Saan ba to? Pinatay naman niya ang makina ng kotse. Teka lang, late ka na Bubu. Okay lang ba na tumigil tayo? Baka hinahanap ka na sa office niyo. Hindi ako papasok. Napatingin naman ako sa kanya. Bakit hindi ka papasok? Teka, okay lang ba yun? Diba? Parang cutting class no? Baka pagalitan siya. Pero sa bagay, siya naman ang boss. Diba? Birthday mo kahapon. We'll celebrate today. Talaga Bubu? Totoo ba to? Bumaba na siya ng kotse. Kaya bumaba na rin ako. Hindi papasok si Echo. Dahil gusto niyang celebrate ang birthday ko. Eh di ako na masaya. Bumili siya ng ticket at pumasok kami sa Ocean Adventure. Ang cool pala dito. May malalaking aquarium tapos para kami naglalakad sa ilalim ng dagat. Hala Bubu, si Nemo. Lumapit ako doon sa glass at tinuro-turo ko ang isang color orange. Lumapit din si Echo. Bakit mo ba binibigyan ng pangalan niyang isda? Hindi Echo. Siya talaga si Nemo. Diba? Nawawala siya. Andito lang pala siya eh. Nawawala siya? Napatingin ako kay Echo. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin doon sa orange na isda. Umamin ka, Bubu. Hindi mo kilala kung sino si Nemo, no? Di mo pa napapanood ang movie niya. Nag-iwas naman siya ng tingin tapos sinuksok ang kanyang kamay sa bulsa. Bakit magkakaroon ng pelikula ang mga isda? Tapos, naglakad siyang palayo. Ito talagang si Echo. Lagi akong pinapangiti. Naglakad-lakad pa kami. Habang turo naman ako ng turo ng mga isda, pati mga dolphin at shark, meron dito. Hanggang sa pumunta kami doon sa part kung saan binabad namin yung mga paa namin sa tubig na may mga maliliit na isda. Nakakakiliti. Kinakagat nila ang paa namin. Nakaupo lang kami doon habang kinekwentuhan ko siya ng Nemo hanggang sa may bigla akong naalaala. Sandali lang Bubu. Nilabas ko ang phone ko. Picture tayo. Ayoko. Sige na. Picture lang naman eh. Tinabi ko ang mukha ko sa kanya tapos tinapat ko sa amin ang camera. 1, 2, 3, click. Tinignan ko agad ang photo. Bubo naman eh. Bakit hindi ka nakatingin sa camera? Nakatingin kasi ito sa kabilang side.
Nananadya ba to? Ikaw na lang kasi. Huwag mo na akong isali. Nag-cross arms na naman siya. Bakit ba ayaw niya? Sige na, Bubu. Minsan lang naman tayo magpa-picture together eh. Naka-cross arms pa rin siya. Hindi ako pinapansin. Ano kayang pwede kong gawin? Alam ko na. Binaba ko na ang cellphone ko. Sige na nga. Wag na. Tumungo pa ako kunwari tapos pasad ang boses ko. Birthday ko naman kahapon eh. Wala kang gift sa akin. Tapos nakalimutan mo pa. Picture lang naman yung hinihingi ko ngayon. Tapos, fine. Sige na. Titingin na ako sa camera. Bilisan mo na. Ang galing ko talaga. Tinaas ko na ang phone camera ko. Okay, Bubu. Say cheese. 1, 2, 3, cheese. Siyempre ako lamang ang nagsabi ng cheese. Tapos, nakatingin lamang siya sa camera. Pero nakasimangot naman. Pero okay na rin. Ang cute nga niya. Bubu, pahiram ko ng phone mo. Bakit? Siyempre, dapat. May picture din tayo sa phone mo. Dali, pahiram na. Ayoko. Kasi ano ba? Sinansingan ko na siya. Diyos, kinapakapa ko lang naman ang kanyang bulsa. Tapos sinanap ko kung saan ang kanyang phone. Sa pilit ang pagkuha na to. Oo na, ito na. Sus, iaabot din pala. Nagpapachansing pa ata sa akin. Dan ayun, nagpicture-picture pa kami. Tapos ginawa kong screensaver sa phone ni Echo. Ang picture naming dalawa. Wala na siyang magagawa. After nun, umalis na kami. Sabi ni Echo, kain daw muna. Pero sumigaw ako, kaya pinatigil niya ang kotse. Bakit? Ano nangyari? Tinuro ko naman yung sa may bintana. Bubu, punta tayo doon. Arcade. Ang tagal ko na kasi. Hindi nakakapunta sa arcade eh. Akala ko naman kung ano na. Siyempre, nag-park muna siya. Pumasok na kami. At hinila ko si Eko sa may token. Seryoso ba siya? Hindi siya marunong. Tinuruan ko muna siya tapos lagi akong nananalo. Expert ata to. Nang medyo naiinis siya at hinahampas na ang buttons. Hinila ko na siya doon sa may basketball. Bubu, sure ka ba? Gusto ba akong kalabanin? Baka matalo ka na naman. Akin na nga yung token. At naglaro na nga kami ng basketball. Hindi naman ako masyadong magaling. As in, okay lang. Nakakashoot ng konti. Then minsan hindi. Na matapos yung time ko, may 24 points ako. Pero grabe, gulat na gulat ako kay Echo. Nagkukumpulan na nga yung mga tao at pinapanood siya. Wow, Bubu, grabe yung score mo. Nagbubulungan yung mga tao. Si Echo naman, todo-todo ang effort sa pag-shoot. Seryosong seryoso, hingal na hingal, at pabisa siya matapos ang time. Tinignan ko naman ang kanyang score. Nilapitan ko siya. Bubu, ayoko naman talaga makapag-compete sa'yo eh. Bigla naman siya naglakad palayo. Hala, nainis ba siya? Hinabol ko naman siya. Okay naman yung 2 points, diba? Mataas na nga yun, lalo na kapag beginner ka lang. Ako nga dati, wala talaga akong na-shoot. Hala naman, ang bilis pa rin niya maglakad. Dapat ata, hindi ko na siya dinala rito. Nainis lang siya. Kasi naman no, hindi ko naman alam na hindi pala talaga siya marunong. Kanina pa siya shoot ang shoot. Wala namang pumapasok. Buti nga, nakachamba pa siya ng 2 points. Oy, Bubu, wait lang naman oh. Ang bilis kasi niya maglakad. Palabas na sana siya nang bigla naman siyang mapatigil. Bakit kaya? Lumapit naman ako ng mabilis. Bubu, okay ka lang ba? Kev? O kasi, ikaw pala. Surprise! Bakit andito si Kevin?
Tumingin naman siya sa akin. Then, tumingin kay Echo. Tapos ngumiti. Nagde-date din pala kayong dalawa. Siyempre naman Kevin, no? Kinindatan pa niya ako. Babe, bakit ang tagal mo? Game over tuloy. Bigla naman lumapit sa Angie kay Kevin. Ange, andito ka rin. Kasi, Papa Echo, wow. Nagde-date din kayo. Level up na talaga ah. Kumindat pa sa akin si Angie. Ngumiti naman ako sa kanya. Pero teka Ange, kung andito ka, ibig sabihin, walang tao sa shop. Pagkataka ko, ano ka ba kasi? May assistant naman tayo eh. Sila muna ang bahala. Saka hindi pwede ikaw lamang alaga na nakikipag-date, no? Pare, ayos ah. Hindi ka pumasok ng opisina para makipag-date. Sabi naman ni Kevin, habang nakangiti. Si Echo naman tahimik lang. Pero teka, parang namumula ang kanyang tenga. Kasi, saan kayo pupunta? Napatanong si Angie. Kakain na ata kami. Wow, sakto. Kakain na din kami eh. Ano, sabay na tayo. Napalaki palalo ang ngiti ni Angie. Tumingin naman ako kay Echo. Tahimik pa rin siya. Okay lang kaya siya? Wag na babe. Wag na natin silang astorbohin. Nakangiting sabi ni Kevin. Hindi naman natin sila iistorbohin eh. Di ba kasi? At saka masaya yung double date eh. Di ba kasi? Di ba? Di ba? Kinukulit ako ni Angie. Double date? Wow. Oo nga no. Pag nagkataon, may double date nga kami. Wow. First time ko to. So ano? Game na? May alam kaming kainan ni Kevin na masarap. Di ba babe? Yeah. Pero okay lang ba talaga sa kanila na sumama sa atin babe? Para kasing... Tapos, tumingin naman si Kevin kay Echo. Ano kasi? Sama kayo? Sinisiko na naman ako ni Angie. Sure, sige. Double date. Para mas masaya nga iyon. Sabi naman bigla ni Echo. Tapos, naglakad ng palabas. Ano nangyari doon? Pag ganun ba siya, kasi, ibig sabihin galit. Bulong na Angie sa akin. Kapag nagwa-walk out si Echo, ang ibig sabihin nun, kinikilig siya eh. Baka excited na rin siya. Tama naman ang sinabi ko, diba? Napatingin naman kami kay Kevin. Ngumiti siya sa amin habang umiiling-iling. Pinagtatawanan mo ba kami, babe? Ang cute ni Ange. Ang talim ng tingin kay Kevin. Hi, mga babae talaga. May pagkamanhid. Tapos, kinindatan niya ako. Tara na, baka mainip na iyong isang iyon. Tapos, lumabas na si Kev. Sumunod naman kami. Si Ange naman, kinukulit pa rin siya kung ano sinasabi niya. Si Echo naman, hinihintay ako sa may kotse. Anyway, kumain naman kami sa isang Chinese restaurant. Wow, ang sarap nga. At saka syempre masaya. Ang ingay pang tumawa nila Kevin at Angie. Kaya pinanggitingin na ng tuloy ang table namin. Nakikitawa na rin tuloy ako. Napatingin naman ako kay Echo. Tahimik na naman siya. Okay lang naman sa kanya mag-double date, diba? Pero may isa pang bumabagabag sa akin. Bakit share lang sa isang glass of juice? Sina Kev at Angie. Parehong nandoon ang straw nila. Sabihin nyo nga, bakit? Bubu, wait lang. Pinigilan ko naman si Echo bago uminom ng kanyang juice. Bakit? Kinuha ko naman ang straw niya tapos nilagay ko sa juice ko. Bubu, share na lang tayo. Dito ko na lang din uminom. Pa-cute ice pa ako. Ayoko. Tapos, ininom na lang din yung juice niya kahit walang straw. Why? Nang mapatingin naman ako kina Angie, nakatingin silang pareho sa akin. Tapos, biglang nag-iwas ng tingin.
Pinagtatawanan pa nila ako. After namin kumain, naglakad-lakad muna kami. Meron kasi magandang park katabi ng restaurant. Pero ito na naman ha, bakit biglang hinawakan ni Kevin ang kamay ni Angie habang naglalakad? Bakit si Echo hindi na hinahawakan ng kamay ko? Naman eh, binunggo-bunggo ko naman ang kanyang kamay. Echo, hawakan mo naman ang kamay ko. Hawakan mo. May problema ba? Tumingin sa akin si Echo. Ha? Wala ah. Umiling-iling pa ako. Bakit mo ginagalaw-galaw yung kamay mo? Exercise. Echo naman eh. Pansinin mo naman. Holding hands nga eh. Maya-maya, inakbayan naman ni Kevin si Angie habang naglalakad. Hala, kalorky talaga. Teka, akbayan ko na lang kaya ulit si Echo. Ginawa ko naman to sa sinahan dati. Pero iba pala kapag nakatayo. Ang tangkad kasi ni Echo. Ang awkward naman. Kung akbayan ko siya, alam ko na. Tumabi na lang ako sa kanya ng super lapit. Akbayan mo ako, Echo. Akbayan mo naman ako. Ang laki-laki ng daan. Bakit mo ba ako sinisiksik? Kumunot ang kilay ni Echo. Bubo naman eh. Nagpout na tuloy ako. Ano? Naiinis ba siya? Yung totoo. Kami ba talaga mga babae ang manhid? Mga lalaki kaya? Example, si Echo. Tumigil ako sa paglalakad. Kaya napatigil din siya. Sina Kevin at Angie. Nauna na sa amin. Kaya hindi na kami masyadong nagpapansin. Bakit ka tumigil? Totoo ba yun, Echo? Ha? Yung sinabi mo sa akin sa phone, totoo ba yun? Nag-I love you too. Pangasi sa akin, di ba? Eh bakit ngayon? Kahit holding hands, parang ayaw niya. Nag-iwas naman siya ng tingin sa akin. Then, namula ang tenga. Wala akong natatandaan sa sinabi ko. Hala, bubu. Hindi mo ba natatandaan? Nag-sorry ka pa nga sa akin, di ba? Tapos, tumili pa ako ng tumili kagabi. Nung sinabi mo sa akin yung I love. Bigla naman yung tinakluban ng bibig ko. Oo na. Sinabi ko na. Huwag ka na nga maingay. Kasi, Echo, okay lang kayo. Nilapitan naman kami ni Angie. Tinanggal naman kaagad ni Echo ang kamay niya sa bibig ko. Okay lang kami, Ange. Naglakad-lakad pa kami. Tapos bumili ng ice cream. Tapos kwentuhan. Ito talagang si Echo. Hindi na ako pinapansin. Bakit naman ganito? Di ba dapat? Masaya ang date na to.